Kaugnay naman po na muling pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa ilang kalsada sa NCR, kausapin po natin si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, and magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, ano ho ba yung target o gustong marisolba ng muling pagpapatupad syempre itong no contact apprehension policy o NCAP? Mas unang-una po, ang basic and main purpose niyan is to promote road safety, mapaganda ang daloy ng trapiko, and lalong-lalo na po ngayong magkakaroon ng massive EDSA rehab wherein ilang linya ng EDSA, both sides, northbound and southbound, will be affected. Malaking bagay po na meron tayong no contact apprehension policy because somehow it will be a deterrent and At sa, magiging disiplinado ang mga motorista natin sa iba't ibang kalsada sa buong Metro Manila. At sa amin pong obserbasyon ng ilang mga motorista rin para pang talagang nakakatulong daw ito. Kanina marami hong parang natakot na. Ganon din ho ba ang inyong nakuhang report? Yes, Ma'am Connie, as of 11 a.m., nag-start po kami ng 6 a.m. kaninang umaga. Up to 11 a.m. po, ang naitalaho namin is 369. So, parang mababa nga ho talaga sa namin yung mga pasaway ngayon. At nakita rin namin na mostly yung mga lumalabas ng 7 to 10 a.m. na mga nagva-violate ng coding, wala ho halos kaming nakitang mga nag-violate sa coding. Unlike before na talagang lumalabas at tumatago lang yung enforcer namin. That's good to know, ano? Pero eto ho, may mga nagsasabi nga na nakakalito dahil papaano nila babayaran. Paggabay na lamang ho para doon sa mga nagtatanong na syempre papaano ho nila makukuha, gaano katagal ba dapat nila makuha yung kanila pong mga notice, no? At saan ito babayaran? Yes, Ma'am Connie. Unang-una, magpapadala kami ng summon or subpoena sa registered owner ng plate ng vehicle within 7 days kung kailan namin sila nakunan. And nakalagay po doon sa summon yung date kung kailan sila nag-violate, magkano ang babayaran nila. And marami na ho tayong partners na online payment portals ang MMDA. They don't need to come here sa aming opisina. Pwede sila magbayad sa Paymaya, sa Land Bank at sa mga bayad centers and even po sa mga 7-Eleven stores. They could settle their traffic violation po dun sa mga nabanggit na online payment portals. Okay. Registered owner po ng sasakyan yung makakatanggap ng notice of violation. Papaano ho kung hindi sila yung nagmamaneho nung oras na nahuli kami yung paglabag? Pwede ho ba nila itong i-dispute? Papaano ho? Yes, pwede ho silang mag-file ng contest. Meron ho kaming online filing wherein they can just visit ang aming website. Meron ho doon link or QR code. Direkto na ho doon, i-guide na ho sila at may fill upan lang ho silang form and i-upload nila yung driver's license or kanilang plate number or picture ng sasakyan. And then magkakaroon na ho doon ng feedback within 3 days ang aming traffic adjudication. So, mas pinamabilis na ho namin ito. They don't need to file physically dito sa MMDA. And even po yung hearing minsan online, di na ho nila kailangan pumunta pa dito. I see. Pero attorney, alam nyo, nagagamit din ho yung ganitong, syempre, mga paraan ng ibang mga nang sa scam para makapangkuha ho anong kanilang mga babayaran na violation sa MMDA. Paano ho malalaman na lehitimo yung kanila hong pupuntahan na para mabayaran at talagang kapartner po ng MMDA? Yes, nasa website ho namin at even sa MMDA Facebook page and other social media accounts ng MMDA. Nandun ho ang lista ng mga partners ng mga online payment portals ng MMDA. At lahat naman ho yan may resibo na ibibigay sa kanila. Okay. Via email din po nila makukuha?
No, they could just screenshot it and kahit to sa 7-Eleven or Buyd Centers, may resibo yun May na resibo ibibigay na. sa kanila. I see. Okay, ano naman ho ang aasahan ng mga motorista sa June 16 dry run para sa odd-even scheme dyan po sa EDSA? Yes, kasi po nabanggit ho kanina sa press briefing na by June 13, magsisimula na ho pong mag-set up ang DPWH sa kahabaan ng EDSA. And sinabay na rin ho ito. Ito ho ay isa sa mga, kumbaga, mitigation na ginawa ng MMDA at ng DOTR at DPWH. Unang-una yung ad-even scheme, paglilibre sa toll fee para mabawasan po yung dadaan sa EDSA during the EDSA rehab. That's why in-implement natin itong ad-even scheme which will be implemented Monday to Saturday during the entire rehab ng EDSA. So by June 16 po, magkakaroon ho kami ng dry run, mamamara kami at we will notify yung mga nagva-violate nito but hindi ho sila bibigyan ng ticket or wala pa pong penalty. This is one way para may promote natin yung sa publiko yung pangangailangan ho talaga kasi by doing this ad-even scheme during the entire stretch ng EDSA rehab 40% po ng vehicles ang mababawas. And alam naman natin, pag nagsimula na ito, talagang matindi ho ang traffic na mararanasan natin. That's why ito po ang isa sa mga mitigating options na alternative na naisip pa ng gobyerno. Aside from, of course, yung pag-clear ng ating mga alternative routes, mga roads from obstructions, illegal vendors, para mag-commit yung mga alternative roads na yan instead na dumaan kayo at bumaybay sa kahabaan ng EDSA. Opo, attorney, nabanggit nyo nga talagang aasahan natin ang matinding lagay ng trapiko kapag nasimula na po yung rebuild ng EDSA, no? Pero gaano katindi sa inyo pong pag-aaral ang magiging takbo po ng ating mga motorista dyan, lalo't ito ho aabutin ng taon? Yes, 1.5 year to 2 years. So, unang-una po, nililibre natin through the help of San Miguel Corp and the initiative ng DOTR and Toll Regulatory Board yung free tollway sa Skyway Stage 3. So, libre ho yan sa pagsimula ho ng rehab. Pangalawa, magdadagdag ng 100 buses ang DOTR sa EDSA Bus Carousel para i-encourage ang ating publiko na sumakay sa mas public transport at iwasang magdala ng kanilang private vehicles. Pangatlo po, sabi po kanina ni Secretary Vince Dizon, pinag-aaralan nila na magdagdag ng maraming dagdag na bagon sa MRT3 na binabayad po ang kahabaan ng EDSA. Ito pong ad-even scheme and of course yung paglinis ng ating mga alternate roads ng mga obstructions at illegal vendors. I think marami pa ho kaming gagawing mga mitigating interventions, initial intervention to mitigate the traffic during the EDSA rebuild. So hopefully sa mga alternatibo at interventions na gagawin ng gobyerno, hindi masyadong maramdaman yung perwisyo ng ating taong bayan. Kasi yan po ay utos at mahal na presidente na huwag masyadong pabigatin ang perwisyo at yung impact sa publiko during the EDSA rebuild. Sana nga po, at kami huwag magpapasalamat na sa inyong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po at magandang tanghali. Yan po naman si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez.